Etong si Sara Duterte mga pre, parang ang aga namang nangampanya. 'Di ba? Bakit gano'n, Sara? Oh, Sara, hi! Hello! Magtrabaho ka naman po. Hindi po namin ramdam yung iyong pagtatrabaho. Pero yung di umano'y magang pangangampanya, nakikita namin. 'Di ba? Oh, may pa-speech ka pa diyan sa stage ba 'yan? Pero nonsense. Hindi namin kailangan ng iyong salita, ang kailangan namin ang iyong gawa. 'Di ba? Kaya magtrabaho ka naman, Sara Duterte. Oh, Sara Duterte, ang panawagan po ng taong bayan, ikaw ay magtrabaho, hindi po yung magsalita-salita diyan sa kanto. 'Di ba? Gagamitin mo yung pera ng taong bayan para mag-abroad. Tapos, mag-speech ka lang doon, ng pansarili mong interes. 'Di ba? Oh, ang pangit po ng gano'n, napapangitan po ako kahit ako po mga pre, no? Oo, hindi po maganda sa aking paningin na ang ating Vice President ay hindi man po nagtatrabaho talaga. 'Di ba? Parang pa bunjing-bunjing na lang 'to. Hmm. Okay, so pakinggan po natin, no? Oo, pakinggan po natin yung mga sasabihin po ni Sara Duterte dito. Ang tapang at malasakit. May malasakit ka ba? May tapang ka ba? Wala ka nun eh. Hindi mo nga kayang harapin yung impeachment trial laban sa'yo. Oh, so wala kang tapang. Wala. Diba? Wala ka nun, Sara. Sa totoo lang nakakahiya. Pagdating sa malasakit, wala. Dabawenyos lumulutang sa baha samantalang kayo nagpapasarap doon sa area na walang baha. 'Di ba? Oh, si Baste disco-disco lang. Oh, sarap ng buhay nyo kaya wag nyong bitawan yung salitang malasakit kasi hindi namin nakikita na ikaw ay may malasakit sa mga Pilipino, lalong-lalo na dyan sa Davao City, no? Imbis unahin nyo muna ang pagtatrabaho, ang inuuna po ninyo ay lakwatsa. Yeah? Nakakahiya kayo, di ba? Kaya nakakahiya, ako na po yung nahiya sa sinabi mong tapang at malasakit. Wala ka po nun. Oh, yeah? Mahiya-hiya ka naman sa balat mo. Oh. Ano daw? Anong pinagyayaw-yaw nitong taong ito? Ano sabi? Oh. Oh, yun na nga. Hindi nga trabaho ng isang tao lang. Si PBBM, hinayaan mo magtrabaho, ikaw lakwat siya. Oh, alam mo naman pala eh. Hindi ito trabaho ng isang tao lang. Hinayaan mo yung Pangulo na magtrabaho. Ikaw, katamad-tamad. Yeah. So, anong tawag dyan? Oh, natulog ka sa pansitan. Lahat ng sinasabi mo, Sara, tama sa sarili mo. Oh, tumama sa sarili mo talaga. Ang galing mo talaga, palakpakan nga natin yung utak mo. Oh, tuloy po. Ano daw? Trabaho at, hindi ko alam ba anong kasunod na sinabi, basta may trabaho. Oh. Press 1 po. Sa naniniwalang hindi ito nagtatrabaho. Press 1. Galing mo magsalita ng trabaho. Ikaw mismo hindi nagtatrabaho. Oh, trabaho daw. Nagtuturo siya ng trabaho pero siya mismo walang trabaho, hindi nagtatrabaho. Oh, press 1 po sa naniniwala na hindi ito nagtatrabaho tong ating Vice President. Oh. Oh, yan, may nag-press 1 na. Iyan na nga ba yung sinasabi ko, 'di ba? Lahat ng lumalabas sa bunganga mo, sampal sa'yo. 'Di ba? Trabaho para sa ating mga anak. Okay? Okay na, nakikita ko naman
Oh, nagtatrabaho po yung Pangulo, ikaw lang hindi. Bakit paragin tuyo yung ano ni Sarah? Labi. Pag nagsasalita ganito, mga apo. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Oh, talagang binabasaan niya yung kanyang labi. Ano, sign na ba to? Sign? Ha? Hmm? Paki-comment nga po sa mga nandyan na nagko-comment. Bakit po binabasa ni Sara Duterte palagi yung labi niya? Pagmasdan niyo yung labi. Oh. Ya? Nilalabas yung dila. Dinilaan yung ano yun. Ganyan, no? Hmm. Ha? Oh. Totoo ba na naratrat yung bahay mo? Mamaya pag-uusapan natin yan. Relax lang, relax. Relax lang po. Darating po tayo sa usaping yan. About sa ratratan sa bahay. Ba? Niratrat yung bahay ni Ballpoint Man? Sige, pag-usapan natin mamaya. Pero, syempre, tapusin muna natin tong first topic natin. Pag topic natin, focus muna tayo dyan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin mga kababayan, ano sabi niya? Ang lahat ng ginagawa natin. Ano po bang ginawa ni Sara Duterte? Maglakwat siya? Manira sa gobyerno? Ano pa po ba? Wala akong nakitang ginagawa mo kundi kapalpakan. Ano pa ba? Daming ginagawa ni Sara. Manira sa gobyerno. Ano pa ba? Ano daw? Ang para sa Diyos ang ginagawa mo. Ha? Yung pagsabi mo sa Pangulo na kumuha ka na ng assassin para patayin yung Pangulo pag pinatay ka, tapos gusto mong gilitan, o gusto mong tanggalin yung ulo ng Pangulo, gusto mong ipahukay si Marcos Sr. Tapos ngayon, sasabihin mo para sa Diyos yan? Nabuang na ni. Ha? Para sa Diyos? Paano nangyari yun? Ayaw ng Diyos ng masamang tao tulad mo. Diba? Para sa Diyos pala yan, yung pagbabanta. Diba? Murahin yung Diyos. Murahin yung Diyos ng tatay mo. Murahin yung Santo Papa. Santo Papa. Tama pa? Mga jeepney drivers. Tapos ikaw nagbabanta. Para sa Diyos ba yan? Yung pagiging tamad mo, para sa Diyos ba yan? Paglakwatsa mo, para sa Diyos ba yan? Ay, patay tayo dyan. Yun lang. Hindi ko yan maintindihan. Para pala sa Diyos, para pala sa Diyos iyan. Kakaiba itich. Tuloy natin. Sa bayan at sa bawat pamilya. Yan para daw po sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilya. Tangina, wag mo nang idama yung pamilya namin. Suluhin mo na. Ha? Tangina, doon ako sa Pangulo, hindi ako sa'yo. Diba? Suluhin mo na yan. Ayaw namin ng tulad mo na walang laman yung utak. Kundi puro pagbabanta. Ayaw po namin ng pagbabanta. Hindi po, huwag mong sabihin para sa bayan, para sa kung kani-kanino. Ayaw po namin. Diba? Doon kami sa matino yung pag-iisip, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Diba? May nagtanong dito, may Diyos ba sila? Meron po, baka si Kibuloy. Nakakulong po yung Diyos nila ngayon. Pag ganyan, tangina talaga. Palakpakan ng mga tanga, Yun na yun. Bilib na kayo doon. Kayo po ba bumilib doon sa speech ni Sara Duterte? Wala pong special doon. Walang laman. Sa madaling salita, wala pong laman. Baka magaya lang kayo kay Marcoleta. Pinangakuan kayo.
Nung nanalo, ngek-ngek ninyo. Diba? Ang aga? Sara Duterte, ang aga mo naman. Ang aga mo naman mangampanya. Oh, pangangampanya yan eh. Halatang halata eh. And for honoring us with your presence this afternoon. Ayan na, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalembangin nyo na po yung bell button natin para always po kayong updated, no, sa ating mga content. Ayan. Wala na yan. Yaw-yaw na si Sara dyan. No, Yun na nga, isunod natin to mga pre. Ano ba tong next topic natin? Isa pa tong bobo na to. Ito, bigyan natin to ng reaksyon, no? Pero pagpasensyahan nyo na po to kasi ang maririnig nyo po dito, puro tawa. Ha? Yan lang yung alam eh. Tumawa ng tumawa kasi wala din naman po laman yung utak nito. Di ba? Wala po laman yung utak nito. Pagpasensyahan nyo na. Kung itong ating papakinggan ngayon ay tawa lang ng tawa. Yun lang po yung alam niya eh. Ito na. Paano yan? Nakaigit na. Wala pa nga. Magsalita ka muna bago tawa. Ano to? Kwento mo? Tawa mo? Putang ina. Ano yan? Kwento mo? Tawa mo? Tang inang DDS talaga, no? Dinadaan kayo sa patawa-tawa. Wala naman laman yung utak. Siguro napanood naman ng mga taga Malacanang yung sa United Kingdom ni Vice President. Ay, kung napanood, nakakatawa ba? Ano meron? Ano po meron? Tatawa siya, no? Ay, alam mo, nagmukhang lutang si Sara dun eh. Wala pong nakakatawa dun. Diba? Sabagay, baka natatawa ka dahil bubo si Sara Duterte. Huwag naman. Ikaw naman, amo mo yan, tapos sinusuportahan mo yan, tapos tatawanan mo. Medyo matatawa ko nga pag ganun. Ha? At saka yung mga kalaban niya, lalong-lalo na ito si Ridon. Lakad siya. Igit na. Lakad siya, puro tawa. Ito sa 100% na video niya. 70% dyan o 80% puro tawa. Yung komentary niya na wala namang bilang talaga. Ay, baka lang nasa 10%. Kasi yung natitirang 10%, yun yung paghingan niya. Ang ina naman. Grabe, no? We love you, Vice President Sara! Ala. Parang tinatrash talk na si Sara. Hindi makapaniwala na gano'n. We love you, Vice President Sara. Tapos tinawanan. Ano yan? Bakit gano'n? Putangina. Nakapagtaka naman. Inday Sara Duterte! Tinawanan si Sara. Huwag mong tawanan. Ay, nako. Sa Great Britain yan, ha? Mga butante yun, ha? Kaigit na. Alam mo, Mr. President, ha? Kahit na anong paninira ang gawin ninyo, hindi uubra. Dahil yung kredibilidad ninyo at integridad ninyo, yun ang question. Anong paninira? Yung 125 million, paninira? Yung panunuhol ni Sara Duterte, paninira? May umamin na. Ano pa ba? Yung pagbabanta ni Sara, paninira ba yun? May video alak ng jowa naman, Hindi maniniwala ang tao. Dahil between the two of you, layo.
May integridad yung isa, ikaw wala. May kredibilidad yung isa, ikaw wala. Yung isa, matagal na nag-mayor sa Davao, ikaw nag-gobernador. Yung improvement Yun na nga yung problema pagdating sa improvement. Hawak nila yung Davao, mag 34 years na ba sila sa Davao, hawak nila, o magti 35 na. Hawak nila yung Davao sa ganong kahabang panahon, pero ang Davao City walang improvement. Kita mo yung Davao City ngayon? Baha. Di ba? Nakakahiya, di ba? Oh, ilang taon ka dyan, magti 35 years na kayong papalit-palit dyan, pero walang nangyayari. Hindi nyo masolusyonan ang baha sa Davao City. May mga pondo naman, pero may 51 billion din naman, pero saan napunta? Diba? O, kawawa po mga Dabawen nyo. Press 1 nga po sa mga taga Davao dyan. O, press 1 nga po. Kumusta po kayo dyan? Yung mayor nyo ba, nakikita nyo ba? Ramdam nyo po ba yung mayor nyo dyan? Tuloy po natin. inyong mga lugar, ang layo. Mama Ribic Braso, shoutout Kaya po yung tao, doon sa may track record. Ayaw nila sa may track record ng pagnanakaw. Hala. Abintawa yan Ang laking problema ng mga vloggers na bayaran. Kinginan nyo. Ano niya yan? Kwento niya, tawa niya. Sulitin nyo yung pera ng bayan. Baka pagdating ng panahon, singilin yan ng bayan sa inyo. Sayang ang bayot. Pati si bayot nakaigit na. Ay, yan na yung ano niya. Grabe, no? Baka may stroke to. Kawawa naman po, no? Ayan, no, yung mukha, oh. Grabe. Grabe yung tawa niya. Screenshot ko nga to. Grabe yung tawa niya, oh. Oh, ayan, na-screenshot na natin. Grabe yung tawa niya, parang makakaigit na ba? No? Oh. Gusto ko sanang pakinggan yung matino mong, ewan ko, may matino ba dito? Gusto ko sanang pakinggan yung, ano mo, yung masasabihin mo, pero puro tawa po yung narinig natin. Diba? Wala pong matinong, wala pong matinong, komento. Diba? Pang abnormal po yung komento nito. Baka malakjo yan. Hindi po, expert po yan sa pagtawa kahit walang nakakatawa. Hindi po yan maglalakjo. Pilit na pilit ang tawa, no? Diba? Kayo po, ano po yung inyong komento dito? Paki-comment para mabasa po natin yan. And syempre, no? Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, mga pre. At eto na nga po, no? Basahin po natin ito. Ayan, basahin po natin. Ayon po kay Erwin Tulfo, why didn't the 18X Marines mention Loren Legarda, Mark Villar in hearing? So ito po nakakapagtaka naman po talaga, bakit hindi po na-mention ng 18X Marines itong si Loren Legarda? Diba sabi ng 18X Marines nung kay Loren may maleta daw ito. Tapos nung kumampi po sa kanila, wala nanahimik po yung 18 mga hampas lupang, mga pangit na 18 kargador. Diba? Pati si Villar, hindi na nila tinuro. Pero nakakapagtaka, diba? Bakit? Akala ko ba nasa katotohanan kayo? Sa bagay, no? Pag kumampi sa inyo, wala nang maleta. Pero pag hindi kakampi sa inyo, may maleta, ganon. Antibay naman ang pagmumukha nyo. Pero ang tanong po dito ng taong bayan, mga pre, nasa na po kayo yung 18 kargador na to? Sila po buhay-buhay pa o patay na? Kasi hindi na po natin ramdam eh. Diba? O baka namatay sa gutom kasi wala nang humahawak sa kanila. Ano po ba? Ano po yung totoo? Paki-comment naman po kasi kailangan ko po ng update sa 18 mga putang inang kargador na to. Ang papangit nyo pa naman. Diba? Update kasi namimiss ko po sila. Namimiss ko silang mabalitaan kung ano na yung update sa buhay nila. Diba?
Oh, yun po. Pag hindi ka kakampi ng 18 pangit na kargador, may malita ka. Diba? Pero, kapag kakampi mo sila, wala ka ng maleta. O, ingat-ingatan nyo rin magpa-picture dito sa 18 kargador na mga pangit na to, ha? Baka mamaya, pag nagpa-selfie kayo dyan, idamay kayo sa maleta. Sabihin ko, nakatanggap, si Bulpuit man, nakatanggap rin ng maleta. Patay tayo dyan. Diba? O, ayaw ko po ng maleta. Pas po tayo dyan. Marami po kaming maleta dito. Puro damit yung laman. Tama, wala na po silang financer. Nakakulong na. Lasapin nyo yung sinampang kaso sa inyo na cyber libel. Kaya niyo yan. Pag nasa katotohanan kayo, mananalo kayo sa kaso. Diba? Yun lang naman. So, kayo po, ano po yun yung opinion dito? And comment down below para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. Ayan. And syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. So, ayan, move po tayo sa next topic mga